Hello! Yan, magandang tanghali. Tanghali, di ba? Umaga pa 11 o'clock. Ayan, so I'm done my things. Nakapaglinis na ako. Nandito ako sa corridor sa second floor. So, ayan. Aking mga dogs. Mga so iwayo-walay kasi yan sila. Meron doon sa kwarto. Mga pusa. At yung kwartong yan na nag-iisa dyan, sa anak ko. At yung kwarto ko, ito sa kabila, yung master's bedroom. Meron din 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 dogs sa loob. Which nando yung Shih Tzu ko, ando yung Dachshund ko, at saka yung mga babies. Ayan. So, doon naman sa third floor, yun ang marami. And sa first floor, sa ground floor. So, ganoon talaga. Yung bahay ko is para sa mga fur babies na walang mga bahay. Ayan. So, hindi ko maanohin kahit na anong gawin ko, naaawa ko, nadudurog ang puso ko. Yan yung mga pusa na sa kulungan kasi maliliit pa mga pero may pusa rin malaya. Ayan, like si Missy. Ayan, madami naman sila kung saan-saan sila dito. Ayan, so dito rin ako nagluluto kasi nga para, naman nasa gitna ka, mahirap na sa baba, akit panahon. Masakit sa tuhod, and I'm getting old, you know. I'm already at the stage na malapit na maging senior citizen. But my heart belongs to them. And continue selfless ako. Kaya kahit na may makita, may mga nagpaampon, wala I cannot say no. So, wala akong magawa. Dahil, ang puso ko talaga is belongs to them. And kahit minsan, may time, yung budget ko, kinakapos, I'm just waiting for the blessings. Ayan. And there are people na talagang mabuti na mga puso nila. They love helping me kasi mahal din nila yung mga aso at pusa. Ayan, shout out kay Sandro, kay Maybu, at kay Miss Carty D. Thank you for being remembered all the time. Lalo sa mga, nung Mother's Day pala, pinadala mo pala ako ng regalo na hindi ko lang nakita agad. Ayan, so naibigay daw ni sa iba. But then, maraming salamat. Ayan. And, I just want to express myself. Actually, kasi sa community na meron tayo is puro away bate, nagpalit-palitan na lahat. No? At the end of the day, sino bang talunan? Lahat din naman talunan. No? This is what I realized. But then, meron kasing less evil, meron talagang sobrang evil. So, what is happening right now, na yung talagang sobrang evil, and they believe na sila yung katotohanan, they believe na gumaganti lang sila at sa mga pananakit na ginagawa nila sa pambababoy, pambabalahura, is missing in action, naka-hibernate. Since, nung nag-witness, it was 19. Yeah, I think so last month, no? Last month, this month 19, sorry. So, May 19. Ayan. So, since that night, nawala na yung channel, naka-hibernate. Ayan. And, so, kung sinasabi niyang siya ang nagpatalo sa lahat, nagpatumba sa lahat, I don't think so. Whatever it is. Anyway, whatever happens in this community, sino man ang maging talunan, makulong or hindi, ano man yan, let's see. The battle begins pa lang naman So, this is only two groups na ngayon. Dati, maraming grupo Ngayon, 2 grupo na lang. At sa 2 grupong yan, tingnan natin matirang matibay. Well, this morning, I just wanna be myself. And I want to go to politics again. Kasi grabe ako sa politics before. Hanggang ako ay naging event coordinator ni PRRD way back 2016. I remember those days. Ako yung kauna-unahang coordinator na nagpasama ng BBM at Duterte kasi mortal enemy yan noon. Sa Luneta, sa Rizal Park. And during that time, medyo nagkaroon kami ng problema. Si Martin Andanar hindi nag-issue ng certificate. So, for payment na sa Luneta, kasi may bayad yan So, ngayon ang nangyari, medyo naipit ako. So, I have to use my own money
Na, reminiscing lang naman ito. So, I have to use my own money. Since babalik ko na from Dubai, so I still have money, no? So, I spend those money and, you know, for the sake na, gusto ko lang kasi maging united ang lahat. Especially Marcos. I am very loyal to Marcos family, mula kay Apula, kay Imelda Marcos, at kay Amy Marcos. BBM, suportado ko naman siya. But then, I am not a fan or supporter or anak, consider, no? Na, what do you call that? Tatanggapin ko lahat kahit mali na yung ginagawa ng magulang. No. And, kung sinong tama, doon ako lagi. Hindi ako pupunta sa mali. Which I believe, according to ang nakikita ko, naririnig ko, at So, hindi ako basta nakikinig sa kahit kanino. Matigas ang ulo ko. Alright, so, I cannot say that, pro Duterte lang. Pro Duterte and Marcos ako. But except, yung ginagawa ni BBM. No, I really don't like what BBM is doing in our country right now. I'm so disappointed in so many things na dapat ikinontinue niya yung mga bagay na dapat niyang kay Duterte na pinangako niya, lalong-lalo na sa droga. Guys, let's see. Let's open our mind. Tayong mga supporter ng Marcos. Wala namang masama, di ba? Kung tayo ay umimik sa ginagawang mali ni BBM. It's not consider Marcos. I'm not going to use Marcos as no because I'm so touched with Amy Marcos, how she defended PRRD, especially yung pagpunta nila ni Vice President Sara Duterte sa Dahig. Dala-dala niya yung talagang mga dokumento na magpapatibay at magpapatunay na walang kinalaman ang ating Pangulo. Dating Pangulo. Kasi si Tatay Digong ang ating pambansang tatay, Si Tatay Digong naman is talagang matapang. The only president na walang kaarte-arte sa buhay. Kaya ako yung maarte. Walang kaarte-arte, walang kaplastikan, walang kung ano totoo, nararamdaman niya, sinasabi niya. And that's him. Siya yun. The reason why I love him. Nung nakita ko yan sa Davao, kasi taga Davao ako, ilang beses kami nag-meet niyan sa munisipyo. Ilang beses niyang, lahat tinutulungan niya. Lalapitan ka pa niya. Anong problema mo, ining? Anong problema mo, anak? Ganyan yan Nanay, anong problema mo? Tatawag niya ng staff para i-assist ka. So, ganon si Tatay Digong. Nagtataksi yan. Totoo yan. Nawala ang kriminalidad doon ng mga holdapan. Dahil sa kanya. Siya mismo nakahuli. And I was there sa Bolton. Sa Bolton Extension. Sinundan talagang siya yung tapos sinundan pa namin yung hanggang dulo kasi pa ako noon hindi naman kapapanganak, pero may anak na ako ng talagang sinundan pa namin yun, panahon ng kasama niya sa Digospan. Talagang grabe. Siya lang mag-isa, 3 yung magnanakaw, yung hold-upper. But then, ganun katapang si Tatay Digong. And I really admire her. Alright. Now, balik tayo kay kay Amy, tsaka kay BBM. Naalala ko lang si Tatay Digong. Every time na nakita ko na talagang nagpupush si Senator Amy Marcos na about the issue ng kidnapping kay PRRD or yung natawag nilang, nung tawag ng lawyer yung term nila, Ayan, nakalimutan ko na, whatever. Basta kidnapping, bilang isang anak, sabi nga ni Sarah. So, nakita ko na of all the people in the government, si Amy Marcos lang ang nag-stand. At si Amy Marcos lang din ang talagang naghanap ng pagkakataon para ipalabas ang katotohanan at ipakita sa taong bayan. Walang iba. And I really admire Senator Amy Marcos and VP Sara Duterte. I love this tag team. Gusto ko tong dalawang to magsama. No matter what, I want them. Kasi mag-best friend naman talaga sila. Nagkaroon lang ng problema sila dahil kay BBM. Siyempre kapatid, di ba? So, nakita mo yung sincerity. Hindi siya doon dahil kung sincere siya dahil makatao siya. Sincere siya para siyang si Imelda noon, si Imelda Marcos, si Madam Imelda, na talagang after siyang tumulong sa mga tao, sa taong bayan. Na hindi nakakilala sa kanya.
talagang ganon si Madam Imelda kasi maliit pa ako, talagang nakita, pinag-aaral pa ako ng mga yan eh. Na talagang iba ang ano ng magulang ni BBM. Napakabuti niyan sa mamamayang Pilipino. Birthday lang din nila, you know, kami pa ang bibigyan. Diyan sa Nabotas, yung kapitbahayan ng tawag, yung pare-parehong bahay, napakaganda dati niyan. Yan ang kauna-unahang project nila dyan na pabahay. Yan yung dagat na ginawang lupa. Hanggang ngayon, kaya lang binaboy na yan ni Cory Aquino, binaboy na ni Ramos, marami nang bumaboy. So, nawala ang ganda. But anyway. And, sobra akong touch kay Senator Amy Marcos na up to now, talagang nanindigan siya. Sa kabila ng alam niyang galit ang kapatid niya sa kanya. At saka yung kanyang asawang si Lisa. No? Nakaka-touch, nakakadurog ng puso. Umiyak ako nung nakita ko yun. At parang, wow. I couldn't say no. And I couldn't say yes. Kasi wala eh. The expression na parang, wow. Dinudurog ang puso ko. Guys, mahal na mahal ko si Tatay Digong. Ay, nagiging ako emotional na. For so many reasons. Kasi, kung nakita nyo ang talagang kabutihan niya, sabi ko nga, siya yung taong madaldal. Sige, palamura, laging galit. Sabi nga ni VP Sara, di ba? Yung mga taong pinanganak noon na laging galit. Totoo naman yun yung expression na laging galit. Yung mga sinaunang nilala. Doon siya pinaglihi. Pero alam niya yung kabutihan ng puso niya. Talagang nagmamahal siya sa taong bayan at sa lahat ng mahihirap. Hindi siya yung taong down to earth talaga. Nakita ko yung lahat ng pagbabago mula nung umupo siya. Kasi ang dami ko noon sa DCW, no? DCW News and Rescue. Na ngayon, ginawa ko na siyang Inday Marie Vlog sa yung page namin. So, talagang nakaabang ako sa lahat ng proyekto niya. Dahil kami noon, nila Mr. Rio, magkakasama, Salim Macdo, si Morokini, kaming apat. Ako yung tinaguri ang inang bayan. No? Lagi kaming, sa panahon ng kanyang campaign. So, talagang nakaabang ako lahat. Pati yung pagbabago sa mga pakikitungo sa gobyerno, paano makitungo sa taong bayan. Dati, di ba, bayan muna. Hindi yung kasi dati, pag-iintayin yung mga tao, wala. Pero nung naging si Duterte, di ba, inaasikaso lahat. As in, so, napakalaki ng pagbabago, nawala ang mga addict, nawala ang lahat. And I believe nakita lahat yan ni Senator Amy Marcos. The reason why she's helping Tatay Digong. Not just because, tingnan nyo kapatid niya yung kalaban. Pero hindi siya pumanig sa kapatid. Tinatawag siyang traidor ng mga BBM supporter o ng Marcos supporter. Pero hindi nila na-realize it's a good thing. Kasi paano kung kumampi siya kay BBM, katalikuran niya yung taong bayan. So, ang niya, hindi siya sa taong bayan nagsisilbi, kundi sa kapatid niya. Hindi ba niya nakita ng mga taga-BBM? Pero tingnan mo ang mga BBM. Masyadong sarado yung mga utak. Dahil ako, Marcos supporter ako, hindi ako masabing BBM supporter. So, yun lang. Kaya, I made this video. Marami ito sunod-sunod ito mamaya. Lahat i-express ko yung sarili ko. But this is the point lang. Senator Amy Marcos, thank you so much for helping Tatay Digong and VP Sara Duterte. I pray talaga na yung magkaroon ng pagbabago ang bansang Pilipinas. Kasi okay na sana noon noong 2016 sa panahon ni Tatay Digong, umaangat na ang bansa. And again, naniwala kami na may pagbabago at pagpapatuloy ng isang BBM, but it's completely wrong. I'm really disappointed at walang nangyari, walang mga proyekto, walang kahit ano si BBM hanggang ngayon. Maniwala kayo, tingnan nyo kung ano ang kanyang achievements sa kanyang administrasyon. Wala. Pero titingnan nyo kung bakit walang mga nagwewelga sa panahon ni BBM na lahat kalaban niya. Alam naman nating lahat kalaban ng Marcos. Ang nangyari, pumanig siya.
sa mga kaaway niya. Alam niyo na yun kung sino yung mga tinutukoy natin. Pumanig siya, kaya wala nang mga nagwe-welgang NPA. Diba? So, sana naman, magising yung kayong lahat. Paano natin tututuldukan? Nagiging worse na ang Pilipinas. Maawa naman tayo sa bansa natin. Alisin natin yung maging makabayan lang tayo. Kung sinong tama, doon tayo. Suportahan natin. Sabi nga, yung mga totoong tao, yung nagmamahal, yun pa yung maraming kaaway. Bakit? Kasi lahat ng plastic at ang mga corrupt official, sila ang magkakasama. The only thing they need at nagtitibo sila dahil sa corruption. So please, help us to stop the corruption. Alright guys, naiiyak ako. Ayun lang. So Senator Amy Marcos, once again, thank you so much. And God bless you. Sana madagdagan ka pa. Yan, na mga talagang sumusuportang grabe. At sa sa Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, kay doon sa mga tumakbo na kasama ni di man kayo nanalo o dinaya man tayo ng COMELEC. Sige lang, basta naniniwala ako, darating ang panahon at ang tamang panahon darating para sa ating lahat. Oh guys, God bless you everyone, and today is, I guess, what the date? Today is Friday. 29 kahapon or 30 ngayon. I'm not so sure about the date either. Kasi simpleng busy ang lola nyo. So, yun lang. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, and God bless Philippines.